The transaction with Mr. Ching is ready, senyorita. Kalalapag pa lang ng kanyang eroplano, ito na agad ang bungad sa kanya ng kanyang butler. At napapikit na lang siya at napatango. Pumasok siya ng kotse na magdadala sa bahay ng kanyang ama. Napansamantala nitong iniwan noong namatay ang kanyang kapatid. Huminga siya ng malalim at nilingon si Cloud. Cloud, sinabi ko na 'di ba? Tagalog ang gamitin mong lingwahe kapag kasama ako. Gusto kong masanay ka. Kalmadong sabi ni Claudette. Pasensya, senyorita. Hindi pa ako ganong sanay pero mag-aaral ako nang sa gayon masanay ako. Mabuti naman. Nang sa gayon, hindi nila mahalata na galing tayong Italia. Nakangising sabi ni Claudette. Natawa naman ang butler niya. Yes, senyorita. Nakarating sila sa isang malaking mansyon. Puti at brown ang kabuuan ng bahay, kaya napangiti siya. Sinalubong siya ng napakaraming kasambahay na nakapila sa bulwagan ng mansyon. Huminga siya ng malalim at tinignan ng mga tauhan ng kanyang ama na ipinadala para sa kanya. Claudette! Tawag ni Josefa, ang matagal na nilang kasambahay. Manang! Yumakap ang dalaga. Pakiayos na lang po yung mga gamit ko. May pupuntahan pa kami ni Cloud. Masaya ako nandito ka na. Hindi pa rin ako makapaniwala nung sinabi sa akin ng ama mo na dito ka mananatili. Marahang sabi nito. Tinignan lang ng dalaga ang kasambahay. Sige na po, Manang. Aalis na rin kami agad. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. At hindi pa rin nagbabago ang kanyang silid. Puti at brown pa rin ang kabuuan nun. Dumiretso siya agad sa walk-in closet niya. Agad na kinuha ang leather jacket at 2 baril. Lumabas agad siya at agad bumaba kung saan naghihintay sa kanya ang butler niya. Let's make this quick. Bibisitahin ko pa ang club. Saan ni Claudette? Yes, senyorita. The target is there. Sakay ng itim na kotse, agad silang nagtungo sa isang lugar kung saan magaganap ang kanilang transaksyon. Ngumisi si Claudette at naalala naging pangako niya sa kanyang kapatid na lahat ng may kasalanan sa pagkamatay nito ay iisa-isahin niya. Lahat ng nagtangka sa kapatid niya si Iris, haharap sa kanya at lahat malalagutan ng hininga. We're here. Saan ni Cloud? Siguraduhin mong hindi makakaalis sa matandang yon. Ani Claudette. Tumango si Cloud. Yes. Nagbatian sila ng matandang lalaki. At kahit sumisigaw na sa galit ang kanyang katawan, nanatili pa rin kalmado ang kanyang postura. Agad niyang nilapag ang mga baril at walang reaksyon sa matandang tuwang-tuwa. This is great! Tumawa ng malakas si Mr. Ching. I hope you like it. Inayos niya ang pulang telang nakaharang sa kanyang muka. Oo naman. Nagugustuhan ko ang lahat ng baril na binibenta ninyo. Goodness, I hope I can work. Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin, lumabas na ang kanyang mga tauhan mula sa dilim. Tahimik ang mga ito, habang ang mga tauhan na matanda ay nakatutok na ang baril sa kanya. Dahilan para magtaas siya ng kilay at papailing. Ngunit habang ganun ang posisyon niya, nakita niya ang isang kotse sa hindi kalayuan. Dahilan para mangunot ang kanyang noo. Sino yun? Too bad. Hindi mo na ako makakatrabaho sa mga susunod pang transaksyon. Napailing si Claudette at inabala ang sarili sa matandang nasa harapan niya. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Galit itong singhal. Ngumisi si Claudette at tinaas ang baril. Sisiguraduhin kong maaalala mo at ng mga kasama mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Hindi na kailangan pang sumenyas ni Claudette dahil ginawa na ng mga tauhan niya ang nais niya. Lahat ng mga tauhan na matanda nakabulagta na. Ngumisi siya at natawa dahil napakagaling ng mga assassin na kasama niya at ngayon
Titig na titig siya sa matandang umaatras na. Tumawa sila ni Cloud na makitang basang-basa na ang pantalon nito. "Ah, Mr. Ching!" Tumawa si Claudette at pinutok ang baril sa pagkalalaki nito at napahiyaw ang matanda. "Too bad, huh?" Magbabayad ka! Sigaw nito. "How much?" Nakangising tanong ni Claudette at pinutok ang baril sa leeg nito. "That's for my sister." Agad siyang umalis doon. Pinaharurot ang kotse papunta sa bar. Huminga siya ng malalim nang tumango sa kanya ang mga gwardya. Maingay na sa loob at nagkakasiyahan ng mga tao dahil sa alak. Ngumisi si Claudette at uminom ng alak at dumiretso sa dance store para pakalmahin ang sarili. Anong pangalan ng babae? Tanong ni Andre na nasa itaas. Yung nakasuot ng itim na dress. Tumaas ang kilay ng kaibigan niyang si Thomas. Si Claudette ba? Claudette? Nice name. Wala kang pag-asa dyan, Andre. Masungit at suplada yung gusto mo. Uminom ng alak si Andre. Isa pa, dapat ka muna mag-focus sa pag-aanap kay Mr. Wong. Si Dad na ang bahala doon, Thomas. Naghihintay lang naman ako ng pagkakataon para makita ang hayop na yun. Nagtagis ang panga ni Andre. Ngunit agad din kumalma nang makita si Claudette na tinataboy ang mga lalaki. Huminga siya ng malalim at naalala ang babaeng nakasuot ng tela. Gusto ko muna maging abala sa isang babae. Damn! Babaero ka pa rin? Natatawang sabi ni Thomas. Tumawa si Andre habang nakatitig sa dalaga na sumasayaw, habang nakataas ang isa nitong kamay. Gusto lang naman niyang halikan ito. Gusto niyang tikman kung gaano kasarap ang labi nito. O saan ka pupunta? Tanong ni Thomas. Tinuro ni Andre ang dalaga. Hahalikan ko. Tarantado! Tumawa ng malakas si Thomas. Naramdaman ni Claudette na may sumasayaw sa kanyang likuran. Kaya umikot siya at natigilan na makita ang gwapong mukha ng isang lalaki. Makapalang kilay, matangos na ilong, medyo magulong buhok. Halos perpekto na ito. Lalo na ang berde nitong mga mata. Mag-isa ka lang? Tanong ni Andre. Wala sa sariling pinulupot ni Claudette ang braso sa leeg ng binata. Yeah, bad day. Why? May nangyari ba? Tumaas ang kamay ni Andre sa bewang ng dalaga. Gusto niyang kutusan ang sarili. Dahil pakiramdam niya, hindi na magtatagal pa ang pagtitimpi niya para sa babae. Kung di ka komportable, sabihin, ayos lang. Sayaw na lang tayo. What do you want? Malamig na tanong ni Claudette at pinakatitigan ng gwapong mukha nito. Tumaas ang sulok ng labi ng binata. Kiss? Tumawa si Claudette at agad hinawakan ang batok ng binata. Pinatakan niya ng halikang labi ni Andre na natigilan naman. Nagkatingin na silang dalawa at natawa si Claudette at kalaunan napailing na lang. Hindi niya alam kung bakit gusto rin niya. Lasing na ba siya? Mukhang hindi pa naman. Kiss lang pala. Ani Claudette. Yes, I want your kiss. Hinapit ni Andre ang bewang ng dalaga. Nilapit ang bibig sa tenga nito. Ngumisi ang binata at pinaglandas ang dila sa tenga ng dalaga. Now, your kiss is mine. Napasinghap si Claudette at napailing na lang. At least, gwapo ang nakahalikan niya. Para naman mawala ang pagka-bad trip niya. Pinagmasdan ni Claudette ang mga papel na nasa kanyang harapan. Naglalaman yun ng mga businessman na gustong bumili ng mga baril at di kalibreng mahahabang baril na tanging sa kumpanya lang nila meron. Hindi pa rin nakakauwi ng bansa si Mr. Wong. At lagi ang mga tauhan niya lang nandito para kunin ang mga baril. Ang iba pa sa mga target natin, laging may pinapadalang tauhan para hindi maglandas sa mga mundo nyo. Saad ni Cloud. Natatakot ba sila? Dahil hindi nila alam na may kapatid si Iris? Tanong ni Claudette. Noon pa man, nabuhay na si Claudette bilang anino ng kanyang kapatid. Siya ang bunso sa kanilang dalawa at palaging si Iris ang lumalabas. Habang siya, kailangan niya pa magtago para lang hindi makita. Sabi ng kanyang ina, yun lang daw ang tanging paraan
para hindi malaman ng mga tao na may isa pang Buena Flor. Na hindi niya alam kung bakit kailangang itago. Ngunit pakiramdam niya, ngayon, alam niya na kung bakit siya tinago ng ina. Yun ay upang magiganti na may isa pang tagapagmana. Dahil ayon sa kanyang ama, isa lang ang pwedeng magmana ng mga ari-arian nila. Ano ang mga plano mo, senyorita? Kinagat niya ang labi at naalala ang mukha ng gwapong nakahalikan. Pinilig niya ang ulo at bumuntong hininga. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nauubos. Hindi ko hahayaan na may isa na naman sa pamilya ko ang mawala. Nasa Italia si Mommy at Daddy. Ngayong nilabas na nila ako bilang paghihigante. Gagawin ko ang lahat para maiganti ang kapatid ko. I don't want to disappoint them. Saad niya. But, are you okay with this? Nag-aalalang tanong ni Cloud. Walang emosyong umisi si Claudette. Ito naman talaga ang gusto ko, Cloud. Ang lumabas at maging malaya. Ngunit dahil sa konsensya na sumisigaw sa katawan ko, kailangan ko ipaghiganti ang kapatid ko. Hanggat hindi ako kontento sa pagkamatay nila, hindi ako matatahimik. Nangako ako sa mga magulang ko. Tumangutango naman si Cloud at kalaunan tinapik ang kanyang balikat. Sa mga sumunod na araw, nakailang transaksyon si Claudette. At isa sa mga yun, matagumpay. Lalo na't kailangan niya sa kumpanya. Hawak sila ng gobyerno. Kaya naman walang aberya sa kahit saan. Dahil babayaran lang nila ang mga ito. Bulag at bingi na sila sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Thanks, Mr. Patterson. Nakapagkamay si Claudette. Magugustuhan to ng asawa ko. Nakangiting sabi nito at sumenyas sa mga tao. Bumuga ng marahas na hangin si Claudette nang makasakay sa kotse. Gabi na at gustong gusto niyang nakikita ang magandang buwan. Hindi niya namalaya na nasa club na pala silang dalawa ni Cloud, kaya napailing siya. Nandito kaya ang lalaking yun? Tanong niya si isip. Good evening, senyorita. Bati ng gwardya. Tumangulang si Claudette at inabot ang susi. Ikaw nang bahala sa kotse ko. Pumasok siya sa loob at agad na umupo sa VIP sofa. Umorder agad sila ng pagkain at inumin. Habang nag-iisip si Claudette, ang mga dugo na nakita niya kanina hindi mawala sa isipan niya. At ang ilan niya pang tauhan na naalala niyang handang kumitil ng buhay para sa kanya. Do you miss Iris? Biglang tanong ni Cloud. Lagi naman. Walang araw na hindi ko namimiss ang kapatid ko. Nakokonsensya pa rin ako. Pero ano nga ba magagawa ko? Wala akong kapangyarihan noon. Nung nawala lang si Iris, doon ako nilabas at hinasa ni Daddy. Anayasa ka uminom na alak. Pero ngayong nasa Pilipinas ka na, susundin mo pa rin ba ang ama mo? Ngumisi si Claudette at sumandal. Ayokong pati ikaw madamay, Cloud. Nawala na si Iris. Ayokong pati ikaw mawala. You love me that much, huh? Nangaasar na sabi pa ni Cloud. Napairap na lang siya. Doon ka nga, maghanap ka ng babae. Alam kong mismo na rin makipag-lovey-dovey sa iba. Umakto pang nasusuka si Claudette, ngunit kalaunan tumawa rin. Pumunta siya sa dance floor at bago pa man siya makasayaw, may dalawang braso ang yumakap mula sa likuran niya. Natigilan siya. Bumilis ang tibok ng puso niya na maamoy ang pamilyar na pabango. Sino yun? Boyfriend mo? Tanong ni Andre, habang madilim na nakatingin kay Cloud. You're too close with him. Si Cloud? Bakit selos ka? Natatawang tanong niya. Humigpit ang hawak ni Andre sa kanya. Oh, nagsiselos ako. Sino ang lalaking yun? Ba't mo tinatanong? Ano naman ang kinalaman ng butler ko dito? Nakangising sabi niya at sumayaw. Naughty. Tumawas si Andre sa tenga niya. Baka nakakalimutan mong akin ka, Claudette. Hinaplos nito ang kamay sa dibdib niya, dahilan para mapadaing siya. Napailing si Claudette at hinayaan ng binata na sumayaw rin sa kanyang likuran. Humarap siya dito
At nakita naman ng mga berde nitong mata. Medyo mapula ang pisngi nito at halatang lasing na. Hindi niya alam kung bakit napakagaan ang pakiramdam niya. Ngunit kay bilis ng tibok naman ang puso niya. Gusto mo na naman ng kiss? Tanong ni Claudette. Ibibigay mo ba? Nakangising tanong ni Andre. Why not? Saad ni Claudette. Tumingkayad siya ng konti at hinalikan si Andre. Narinig pa niya ang mura nito at hinawakan ang batok niya para mas palalimin ang halikan nila. Napaawang ang labi ni Claudette at pinagmasdan na nakaawang na labi ni Andre. Damn it. One more. Bulong ni Andre. Okay. Nakangising sagot ni Claudette. Naghalikan sila na ilang sandali bago naupo sa sofa. Nakita niya si Cloud na may kandong na babae, hindi kalayuan sa kanila kaya tumawa siya. Napatingin siya kay Andre na nakamasi din sa kanya habang hawak ang kanyang hita. Hindi naman ito bago sa kanya. Lumaki siya sa ibang bansa at alam niya ang mga ganitong uri ng lalaki. Andre. Now I know your name. At di na ako umaasa sa sinasabi ng iba. Tumatawang saad ni Claudette at napasandal sa sofa. Hindi ka naman nagtatanong. Madalas ka ba dito? Tuwing gabi lang, kapag kailangan kong kumalma. Tumango ang lalaki. Kung sa bagay, nakakaengganyo nga naman ang bar. Kaya madalas din kami nandito. Para humanap ng babae? Tanong ni Claudette. Ikaw lang ang babaeng nilapitan ko, Claudette. Kaya malamang, ikaw lang ang babae ko. Marupok ba siya? O talagang masarap lang itong humalik? Napailing si Claudette at sabay sila nagkatinginan bago siya nag-iwas ng tingin sa hindi malamang dahilan. Para siyang natutunaw at nagigising ang gatilo ng pagnanasa sa kanyang katawan. She wants Andre right now. Lumipas sa mga araw na naging ganun ang pagkikita nila ni Andre. Madalas, nagkukulong sila sa isang kwarto sa bar. Pumayag ito sa mga gusto niya. Pumayag ito sa mga bagay na gusto niya makuha, dahilan para ilang beses na sila magkita at napagtanto niyang si Andre ang magiging kahinaan niya. Nagpaparamdam si Mr. Wong, ang main suspect. Gusto niyang bumili ng napakaraming baril. Mr. Tolentino is on our list again. Ani Cloud. Nagising ang diwa ni Claudette. Talaga? Mukhang umaayon sa atin ang kagustuhan ko at ang plano natin. Huwag mo na muna ipaalam kay Daddy. Hayaan mo akong umasikaso sa kanya. Sure, senyorita. Ilang taon ka ring naghintay. May paghihiganti mo na ang kapatid mo. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Claudette. Dahil sa loob ng maraming taon, napansin na rin ni Mr. Wong ang pakay niya. Pakiramdam niya nagising ang kung anuman sa katawan niya, dahilan para ganahan siya sa trabaho. Ito naman talaga ang una niyang goal dito sa Pilipinas. Ngunit dahil masyado siyang nalalapit kay Andre, pakiramdam niya kailangan niya itong protektahan. Senyorita! Sigaw ni Cloud. Napaawang ang labi ni Claudette nang makita ang dugo sa kanyang balikat. Hindi niya napansin yun. Naglalakad silang dalawa ni Cloud at nasa malayo siya habang tinatawagan ng mga tauhan niya. Naramdaman niya naman ang dugo sa kanyang tiyan sa pangalawang pagkakataon. Senyorita! Muling sigaw ni Cloud at naglabas ng baril upang hanapin na may gawa nito. Cloud, stop! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Claudette. Yumuko si Claudette at nagtago sa kanyang kotse. Dumilim ang paningin niya. Umiikot na rin ito, dahilan para mawalan siya ng malay. At ang huli niya na lang narinig ay ang pagtawag muli sa kanya ni Cloud. How is she? Boses ni Andre yun. Sinong may gawa sa kanya nito? Okay lang siya. Kailangan niya lang magpahinga. Sagot naman ni Cloud. Kaano-ano mo si senyorita? Dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata. At napatingin sa dalawang lalaki na ngayon ay nag-uusap. Napabaling sa kanya si Andre. At agad niya nakita ang pag-aalala sa mga mata nito. Kaya napalunok siya at napapikit na makaramdam na matinding kirot. Claudette, I was worried. Ani Andre. Okay lang ako. Ba't ka nandito? Nakita kita. Huli na nung dumating ako kaya nasundan ko yung kotse mo.
Ano nangyari? Umiling si Claudette. Hindi ko rin alam. Si Cloud na yung bahala doon. Nahihirapang sumagot si Claudette sa lalaki. Nagsisinungaling siya. Ayaw niyang sabihin kay Andre ang totoo. Dahil sigurado siyang ang bumaril sa kanya ay isa sa mga kalaban ng kanyang ama. Hindi umalis si Andre sa kanyang tabi. Kahit pa paminsan-minsan, naririnig niyang kinakancel nito ang lahat ng meeting sa trabaho. Maging sa pagkain naroon nito. At parang natutunaw ang kanyang puso. Dahil may tao nag-aalaga sa kanya. Pakaramdam niya yun ang unang beses na may nag-alaga sa kanya bukod sa kanyang ina. Naabala pa rin hanggang ngayon sa pag-iyak sa kanyang kapatid na matagal nang nawala. Okay lang ako, Andre. Maayos ang lagay ko. Pwede mo na akong iwan. Kalmadong sabi niya. Hindi ako aalis. Muntik ka na kanina. I won't leave you here. Singhal nito. Napangiti siya na matamis dahil doon. Kailangan mo magtrabaho. Sige na. Hindi mo naman ako obligasyon at kaya ko naman. Napalunok si Andre at bumuntong hininga. Okay, fine. But I'll be back. Babalik ako. Ngumiti naman ang dalaga. If that's the case, hihintayin kita. Nang mawala si Andre, tumalim ang mga mata niya sa kisame. Hanggang sa pumasok si Cloud. Nagkatinginan silang dalawa bago nito nilapag ang isang folder. Sa Avedra Gang, nalaman nilang nandito ka, senyorita. Sinundan ka nila dito dahil gusto niyang mapalayas ka at mapatay ka. Nalaman din nila ang tungkol sa pagkakakilanlan mo. Talaga? Malamig na tanong ni Claudette. Ngayon alam na nilang isa kang Buenaflor. Gusto mo bang magpadala ako ng tao bilang warning sa kanila? Tanong ni Cloud. Tumango si Claudette. Ipakilala mo sa kanila kung sino ba si Claudette Buenaflor. That is noted, senyorita. Tumango si Cloud at agad na umalis. Nagtagis ang panga niya at huminga ng malalim. Nanuot ang sakit sa katawan niya, kaya naman hindi niya mapigilan mas lalong magalit. Ngayong alam na mga ito ang pagkakakilanlan niya, alam niyang hindi titigil ang mga ito. Hello, Papa? Sagot niya sa tawag. I heard what happened. The Saavedra Gang knows your name. What will you do? How's the company going? Sandali siyang napalunok. Don't worry, I can handle it. Ni hindi man lang ito nagtanong kung maayos ba ang lagay niya. Pero kung sa bagay, sanay na siya doon. I will also handle the business. Make sure that you will find the killer of your sister. Napatango siya kahit wala ito sa kanyang harapan. Yes, Papa, don't worry. Binabaan siya nito ng tawag. Kaya napabuntong hininga siya. Napatingin siya sa pinto at nakita si Andre na nakasuot ng formal na damit. Ngumiti ito sa kanya at napalunok naman siya at napatitig sa pagkaing dala nito. Minsan tinatanong niya ang sarili, ano nga ba ang relasyon nila? Binigay niya ang lahat sa binata. Ano pa ba ang gusto nito sa kanya? Natatakot siyang magtanong at mas lalo natatakot siya sa sagot nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Tapos na ba ang trabaho mo? Tanong niya at agad nag-iwas ng tingin. Yes, gusto kong puntahan ka dito. Okay lang ba na nandito ako? Andre. Ngumiti ito sa kanya. Nagtanong lang naman ako. Ayokong maging hindi ka komportable, Claudette. 2 linggo pa lang tayo magkakalala. Ayokong biglain ka sa mga bagay na gusto ko. Why? Do you like me? Kabadong tanong ni Claudette. Ngumiti si Andre. Yes, I do. I like you. Interesado ako sa buhay mo. But I know my limitation. Kaya ko namang unti-untiin. Pakiramdam niya sa sabog ang puso niya. Ngunit kailangan niyang pigilan yon. Mas mabuting ganito. Dahil ayaw niyang layuan ang binata. Lalo na't pareho ang nararamdaman nito sa nararamdaman niya. Ano ba tayong dalawa, Andre? Are we in a relationship? Do you love me?
Kusa na lang yung lumabas sa bibig ng dalaga habang nakatingin siya sa binata na nakaupo sa gilid ng kama. Balot na isang malambot na kumot ang katawan niya habang ito'y nakasuot ng damit na malinis. Kumakalabog ang puso niya nang maramdaman ng paghaplos nito sa kanyang hita. Ano ba sa tingin mo, Claudette? Malay ko! Ano nga ba ang tingin mo sa ating dalawa? Ngumiti si Andre. I like you. Nung nakita ka to sa bar at hinalikan kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Tumata ka na sa puso ko. Na kahit anong iwas ko at kahit anong limot ko, hindi ko mawala ang presensya mo sa utak ko. So yes, I'm in love with you, Claudette. Very much in love. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Andre, Please, wag mong pagdudahan ang pagmamahal ko para sa'yo. Hayaan mo ko mahalin ka at iparamdam sa'yo na espesyal ka. ngayon lang nakaramdam ng ganito si Claudette sa buong buhay niya. Masarap pala ang ganitong pakiramdam. At masarap pala ang magkaroon ng taong nagmamahal sa kanya. Dahil doon, nangilid ng luha sa kanya mga mata. Napatango siya. Dahil kahit hindi siya tanungin ng binata, iisa rin lang naman na isasagot niya. At yun, ay may nararamdaman din siya kay Andre. How about you, Claudette? What do you feel? The same. What do you mean? I'm in love with you too. Tinignan niya ito sa mata. Gulat na napatingin sa kanya si Andre, ngunit kahit anong pigil nito na itago ang ngisi, husay yung kumawala sa labi nito. Natawa siya at napailing nang yakapin siya ni Andre. Ngunit habang magkayakap silang dalawa, narinig nila ang pagkabasag ng salamin at ang bala na dumaplis sa braso ni Andre. Andre! Sigaw ni Claudette. Mabilis siyang umalis sa kama at agad kinuha ang baril sa ilalim ng unan. Mabilis niyang nahanap ang damit at agad tinignan ng binata habang sinusuot ang nagkalat na damit sa sahig. Andre, okay ka lang? Tumango ito. The please lang to. Ayos na ako. Are you okay, baby? Bumuntong hininga siya. Napatingin sa balkonahe kung saan may basag na salamin. Hinagat niya ang labi. Hindi siya pwedeng makampante. Lalo na't alam na ng mga ito ang pagkakakilanlan niya. Tinignan niya si Andre. Agad niya itong tinulungan para makalabas sila ng kwarto at dumiretso sa sala. Ilang beses na ito nangyayari, Claudette. Ano ba talaga? Why is it happening? Hindi na mahalaga na malaman mo. Ang importante kaligtasan mo. Ani Claudette at mabilis din ang putang cellphone. I want to know, Claudette. Gusto ko malaman ko ano ba talaga nangyayari. Para naman hindi ako nag-aalala sa kalagayan mo. Fine! Singhal ni Claudette. May gustong pumatay sa akin dahil isa akong buena flor. Kailangan nila akong patayin para makontrol nila ang ama ko at ang buong Italia dahil anak ako ng isang royal family. Okay na? Napasinghap ang binata sa narinig. What? Mahabang kwento, Andre. Pero huwag kang mag-alala. Ikukwento ko sa ang lahat. Pero hindi pa ngayon, lalo na't delikado pa. Sa sumunod na araw, nakatanggap siya ng balita. Napatuloy pa rin gumagalaw ang Saavedra Gang. Pero hindi yun ang gusto niyang marinig kundi ang pag-uwi ni Mr. Wong sa Pilipinas. Kasama si Mr. Tolentino na isa ring suspect sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Iris. Ilang taon na tayo naghihintay. Saad ni Cloud. You're right. Ngayong interesado na sa atin ang dalawa. Gusto kong mas pagbutihin pa natin. Pagpapatuloy ni Claudette at tinignan niya si Cloud. Yes, senyorita. Your father is now messing with the Saavedras at naghihintay lang siya sa pag-uwi mo pagkatapos ng misyon mo. I'm not going home, Cloud. Bulilas ni Claudette. Natigilan si Cloud mula sa pagpupunas ng baril. Again, senyorita? Ano yun? Ngumiti si Claudette. May dahilan na ako para manatili dito sa Pilipinas. I want to be here, with Andre. Natawa si Cloud at napakurap. Totoong in love ka na sa kanya? Bumuntong hininga ang dalaga. Yes, Cloud. Pero alam kong siya rin na magiging kahinaan ko. Kaya naman bawat kilos ko, kalkulado. Lalo na't naalala ko ang pagbaril sa kanya sa condo unit niya. Hindi niya yun makakalimutan. Lalo na't pakiramdam niya palapit na ng palapit ang mga kalaban niya. Pinagmasdan niya ang larawan ng kanyang kapatid at pinakatitigan yun
hanggang sa mapangiti siya. Masyado ng maraming nagawa si Iris para sa kanya. Kaya ito ang uunahin niya. Kung talagang para sila sa isa't isa ni Andre, tatanggapin ito yun. But you have to be focused on your mission, senyorita. Ayoko lang magalit ang iyong ama kung sakaling. Alam ko, Cloud. Alam ko ang tungkol doon. At lagi kong sinasabi sa'yo na ang kapatid ko ang mauuna, bago ang lahat. For now, send my gift to the Saavedras. Ngumisi si Cloud at napatango. How about Mr. Wong and Mr. Tolentino? Make sure na uuwi sila ng Pilipinas sa susunod na linggo. Ngumisi si Claudette nang tumunog ang cellphone niya. Speaking of the devil. Tumawa si Cloud. Go on, senyorita. Mabilis niyang sinagot ang tawag. At tuwang-tuwa siya nang mag-order na sa kanya ng baril si Mr. Wong. At sa pagkakataong yun, alam niya hindi niya napalalampasin pa. Dahil hindi naman siya kilala, gusto niyang magpakilala sa mga ito. So you're saying uuwi ka ng Pilipinas, Mr. Wong? Gusto ko sana magkita tayo ng personal. I want to offer you something. Tumawa ang matanda. Sure. Sa susunod na linggo, uuwi ako. Ang mga baril, iwan mo na lang sa lugar na madalas kong sinasabi. I'm going to wait then. Binaba niya ang tawag at nagtatagis ang panga na nakatitig sa mga baril. Binaba ni Claudette ang ilang kahon ng baril at agad tinignan ng mga tauhan ni Mr. Wong na pinadala nito para kunin ang nirequest na baril nito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita mismo ang matandang nahangisi at kumaway sa kanya. Mr. Wong! Bati ni Claudette. Tumawa ang matanda. Totoo nga ang sinabi ng mga tao ko na maganda ka at makinis. Nakakatuwang isipin na ngayon ay umuwi na ako. Dapat pala noon ko pa ito ginawa. Hindi ko rin inaasahan na nandito ka, Mr. Wong. Nakangising sagot ni Claudette. Pwede ko bang makita ang kabuuan ng mukha mo, iha? Bakit hindi na lang natin simulan ng transaksyon? Malamig na balik ng dalaga. Galit na galit ang kanyang sistema. Ngunit nanatili siyang kalmado. Habang pinagmamasa na matandang tinitignan ng mga baril, kating-kati na ang kamay niyang barilin ang nasa harapan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Magandang kalidad. Hindi talaga ako nadismaya sa bawat armas na ipinadadala mo sa akin. Ngayon na nakikita ko na sila ng isa-isa, masasabi ko mapagkakatiwalaan ka. Tumangutango pa si Mr. Wong at ngumiti. Hindi ako basta-basta nagbebenta ng armas na hindi ko subok, Mr. Wong. Regular customer kita. Hindi pa man natatapos ni Claudette ang sasabihin nang biglang may bumaril sa balikat ni Mr. Wong. Kaya natigilan siya. Mabilis ang pangyayari. Ngunit agad din siya nakabawi at nagtago sa dilim. Minura niya sa isipan kung sino man ang gumawa nun. Senyorita! Sigaw ni Cloud. Si Mr. Wong! Sigaw pabalik ni Claudette. Nagtatagis ang panga niya nang makita ang sniper na umalis na lang bigla. Nanliit ang kanyang mga mata. Mabilis tinignan na matandang kasama ang mga tauhan nito na nakapalibot na ngayon sa kanila. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You planned this! Nagtaas ng kilay ang dalaga. No, kita mo naman. Gulat din ako sa nangyayari. Sinungaling ka. Sino ka ba talaga? Akala ko mapagkakatiwalaan kita dahil magaling ka sa larangang ito. Pinlano mo akong patayin mismo sa transaksyon natin. Ganun ba? Anong kailangan mo sa akin? Tumawa naman si Claudette at napailing. Marami akong kailangan sa'yo, Mr. Wong. At kung matagal na nga kitang gustong patayin, sana matagal ko na ginawa. Galit pa rin ito nakatingin sa kanya. Ngunit siya nanatiling kalmado. Lumapit ito sa kanya at kagaya kanina, blanko pa rin ang kanyang mga mata. You will regret this. Kung ano man ang plano mo, sisiguraduhin kung hindi na mauulit pa ang transaksyon na ito. Sigaw ni Mr. Wong. Nagtagis ang panga ni Claudette. Huwag kang mag-alala, Mr. Wong.
Ako pa mismo ang maghahanda ng kabaong mo nang sa ganun. Hindi ka na mahirapan sa pagkamatay mo. Panay ang mura ni Claudette habang nakasakay sa kotse papunta sa bahay niya. Gusto niyang sisihin ang sniper na yon dahil nabulilyaso ang plano niya. Gusto niya ipatumba ang sniper dahil sa lahat ng oras, yun pa talaga ang pinili nito. Cloud, siguraduhin mong hindi makakalabas ng bansa si Mr. Wong and as much as possible, gusto kong alamin mo ang ginagawa niya o kahit lugar kung saan siya pupunta. Saad ni Claudette. Yes, senyorita. Kumusta ang kondo ni Andre? Inaayos na ng mga tao natin, senyorita. Lahat din ng assassin na ipinadala mo, nandun na. Nang makarating siya sa kanyang bahay, natigilan siya na makita ang kanyang ama na komportableng nakaupo sa sofa. Nagkatinginan sila ni Cloud at kagaya na reaksyon niya kanina, gulat ito na nakatingin sa kanyang ama. Papa, Claudette, I know you're here. How's your mission? it was good pa. I didn't know you would be here. Nasaan si Mommy? Nagpapahinga sa bahay. How are you, my princess? Parang tumalo ng puso ni Claudette sa narinig. Napatingin siya sa kanyang ama na masuyong nakatingin sa kanya. Nangingilid na agad ang luha sa kanyang mga mata at napangiti. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, natanong din ng kanyang ama ang gusto niyang marinig mula dito sa loob ng maraming taon. I'm okay, Papa. Okay na okay po. Sinubukan niyang wag manginig ang boses, ngunit nabigo siya. Are you having hard time here? Umiling si Claudette. No, Papa. I'm okay. I'm happy that you're here. Ngumiti ito at hinaplos ang buhok ng dalaga. After your mission, I want you to go back to Italy. The Saavedra is now warning me about you, and they want war. Natigilan siya at napatitig sa ama. Naisip niya si Andre at kung aalis siya, pakiramdam niya, hindi na siya makakabalik. Umatras si Claudette at nakita niya natigilan ng ama ngunit buo na ang desisyon niya. I'm not going home, Papa. May rason na ako para manatili dito. I can't leave him, Papa. Is it a man? Andre Torrialba. Papa, don't touch him, please. I want to be with him. Hindi ko siya kayang iwan dito. Lalo na't walang kasiguraduhan na makakabalik pa ako ng Pilipinas. Nanatiling tahimik ang kanyang ama, kaya mas lalo siyang kinabahan. Napayuko naman siya. Ngunit ang laki ang kanyang mga mata nang hawakan ng kanyang ama ang kanyang magkabilang balikat. Dahilan para magangat siya ng tingin. You know how much I dislike you having a relationship with someone. But, napabuntong hininga ito. Your mom always reminded me that you're a human too. You're capable of loving someone just like your sister. Papa, nang hihinang tawag ni Claudette. Ngumiti ito ng maliit. Sure, you can live here. Be with him. Ako nang bahala sa mga Saavedra. Tinapik nito ang balikat niya. But I want to know that man, Claudette. I want to know his businesses, but for now, focus on your mission here. Napaawang ang labi niya. Dahil sa pagtatagalog ng kanyang ama. Tumango siya kalaunan at pinanood itong umalis kasama ang mga tauhan nito. Gulat na gulat si Claudette na makapunta sila sa rooftop ng isang hotel. Punong-puno ng pulang petals ang bawat gilid at may bilog na lamesa sa gitna. At nasa ibabaw na ng isang bouquet ng sunflower na gustong gusto niya. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa disenyo sa paligid. Do you like it? Sobra! Gustong gusto ko. Yumakap si Andre mula sa likod niya. Pinatong nito ang babas sa balikat niya. Tumawa si Andre. That's good to hear. Kabadong-kabado pa naman ako kanina. Bakit? Lahat naman ang ginagawa mo. Gusto ko. Alam mo yan, Andre. Humarap si Claudette at pinatakan ng halikan labi ng binata. Sabay silang lumapit sa lamesa at agad umupo si Claudette. Ngumiti siya habang nakikita ang pagkain sa harapan niya. Sabay silang kumain ni Andre. Walang mapadsidlan ng saya ang puso niya. Dahil alam niya at sigurado na siya na ito ang para sa kanya. Na si Andre ang lalaking pangarap niya para sa hinaharap. Are you happy with me, Claudette?
Oo naman. Alam mo ba ito ang unang pagkakataon? Napakasaya ko. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na ito. You made me feel like a woman. Pakiramdam ko nagdadalaga pa lang ako. Natatawang sabi ni Claudette. Lumamlam ang mga mata ni Andre, inabot ang kamay ng dalaga. Masaya ka. Alam mo ba nung una kita makita? Pakiramdam ko kahit kailan hindi ka na maaalis sa sistema ko. Kahit anong laban ko sa nararamdaman ko. Iniisip ko baka hindi pala ito totoo, pero wala. Wala akong nagawa para pigilan ng sarili kong mahalin ka sa paraang gusto ko. Maangkin ka sa paraan na hindi ka na mawawala sa akin. Marahang saad ni Andre. Ako din naman. Natatakot din naman ako lalo na't mapanganib at hindi basta-basta ang buhay na meron ako. May pangamba ako pero wala eh. Mahal na mahal kita, Andre. I know. Mayabang na sumandal si Andre at pinakatitigan ang dalaga. Damn that confidence? Natatawang sagot ni Claudette. Pero Claudette, kapag may problema ka magsabi ka ha? Nandito lang ako. Alam ko hindi ka aalis. Ngunit gusto ko malaman mo na ganun din ako. I want us together. I want us to build our future together. Yes, maaga tayo nagkakilala. Maaga rin nating inangkin ang isa't isa. Pero gusto ko malaman mo na seryoso ako. Kalmadong sabi ng lalaki. Napakurap ang dalaga at napatango. Seryoso din naman siya. Ngunit hindi may pagkakailang kabang nararamdaman niya. Binaliwala niya ang nararamdaman na yon at tinignan ng binata sa harapan. I love you, Andre. Hindi kita iiwan. Nangangakong sabi ni Claudette. Napahagat labi si Andre. Tumayo para lapitan ng dalaga. Mahal din kita. Bahala na kung ano mangyari. Ngunit handa si Claudette sa lahat. Nangako siya sa kanyang kapatid at hindi ngayon makakalimutan. Ngunit ngayon nangako din siya kay Andre. Sa tingin niya hindi niya na kailangan mamili. Pagkatapos ng lahat ng ito, magpapakasal siya kay Andre at lalayo sa buhay na nakasanayan niya noon. Wait, tumatawag si Cloud. Pagpapaalam ni Claudette. Tumigil sa paghalik si Andre sa leeg niya. Sure, sagutin mo, baka importante. Humalik si Claudette sa labi ng binata at tumayo. Huminga siya ng malalim at agad tumalikod kay Andre para sagutin ang tawag. Cloud? Alam ko na kung anong pangalan ng sniper. And you would be shocked, for sure. He is Andre Torrealba. Natigilan ang dalaga. Ano? Pulis ang ama ni Andre, senyorita. Naghahanap din sila ng hustisya sa pagkamatay ng ina ng lalaki. Kaya hinahabol nila si Mr. Wong at Mr. Tolentino na ngayon nagtatago para sa sariling kaligtasan ng mga ito. I bet he knows who you are, senyorita. That's all the information I got from the police. What? Si Andre? Alam niya kung sino ako? I'm not sure about that, senyorita. But he's a billionaire after all. Marami siyang galamay at sa tingin ko, dahil na rin pulis ang kanyang ama, nangingialam na rin siya, lalo na't nakitaan niya ng paraan ng. Mabilis na nilingon ni Claudette ang lamesa. Nanlaki ang mata niya na makita si Andre na nakabulagta sa gilid na animoy natutulog lang. Nangunot ang noon niya at mabilis binaba ang tawag at pinuntahan ng binata. Andre? Nanlaki ang mga mata niya. Nang makita ang dugo nito sa tiyan, maging sa balikat meron din. Oh my God! Nangilid ang luha sa mga mata niya, lalo na nang makita ang dugo. Andre, wake up! Napatingin ang dalaga sa kabilang building. Tumalim ang mga mata niya doon. Napatingin siya sa pintuan ng rooftop. Nang pumasok doon ang alam niya mga tauhan ni Mr. Wong. Mas lalong tumalim ang kanyang mga mata. Nilingon niya si Andre. Alam niya sa mga oras na yon, hindi siya nito pwedeng iwan. Kahit anong mangyari, magpapakasal sila. Kunin niyo ang babaeng yan. Sigaw ng isang lalaki na may kulay ang buhok. Nagtagis ang panga niya. Mabilis na inilabas ang baril. Hindi niya pwedeng pabayaan si Andre. Kaya mabilis siya nag-text kay Cloud bago hinarap ang lalaki. Mabilis niyang inigkas ang kamao. Ramdam na ramdam ang galit niya sa buong katawan. Lalo na't ngayon, nadadamay ang mahal niya sa buhay. You will regret this. Bulong ni Claudette. Ngumisi ang lalaki. That's a warning?
Hindi ka nakikinig kaya kami na mismo magdadala sa'yo sa lahat ng gusto naming iparating. Claudette Buenaflor. Natigilan siya sa sinabi nun. Bago niya naramdaman ang pagbubukas ng pinto at pumasok si Cloud. Tinignan niya si Andre na dala na ngayon ng mga assassin palabas. At nang makaalis sila, doon siya kumilos. Walang pwedeng manakit kay Andre. Wala siyang pakialam kung duguan siya. Nang makarating sa ospital kung saan naroon si Andre. Nang makita ang binata nang hina siya. Mabilis na muha ang luha sa kanyang mga mata at nanuot sa kanyang alaala ang kalagayan ng kapatid niya noon. Wala siyang kapangyarihan noon. Wala siyang magawa kundi magsisi at umalis ng bansa dahil utos ng kanyang ama. Ikaw ba si Claudette? Boses na isang lalaki ang narinig niya. Napalingon siya doon at nakita ang hindi katandaang lalaki na kamukhang kamukha ni Andre. Kamusta po siya? Malungkot itong ngumiti. May mga tinamaan na parte sa katawan niya na kailangang operahan. 5 shots in his body, Miss Claudette. Kailangan niyang operahan at maraming dugo ang nawala sa kanya. Hindi ko akalaing makikita kung ganyan si Andre. Kasalanan ko po. Hindi po ako nag-ingat. Doon nanginig ang kanyang katawan, maging ang kanyang boses. Wala kang kasalanan, iha. Aksidente ang nangyari at sa tingin ko, ayaw din ni Andre na marinig na sinisisi mo ang sarili mo. He will be okay. Kailangan niya lang ng pahinga at mukhang ganun ka rin. Pagkatapos tinapik nito ang kanyang balikat. Pumasok siya sa kwarto kung nasan si Andre. Bumagsak ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa maputlang binata. Napakahimbing ng tulog nito at payapa ang itsura. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. I'm sorry. I should have protected you, but I failed. Ayoko mawala ka sa akin. Ayokong iwan mo ako kaya lumaban ka, please. Maghihintay ako sa'yo. Lumabas siya at naabutan ng kanyang ama kasama si Cloud. Nang hihina siya. Ngunit formal pa rin ang paglalakad niya at yumukod sa kanyang ama. How's the Saavedras? I killed them together with their leaders. They want war? I gave them war. They want you there. But I know you don't want to go back to Italy anymore. At least tapos na. I'm more concerned about Andre. He's critical. Hindi ako aalis hanggat di maayos ang lagay niya. Nagangat siya ng tingin sa kanyang ama. How about justice? Saad nito, Mr. Wong and Mr. Tolentino isn't here in the Philippines. Naghihintay na lang ako ng oras. Napatango ang matandang lalaki at hinaplos ang pisngi niya. You will be okay, iha? Mabilis na dumaan ang mga araw. Nagplano na agad si Claudette sa mga gagawin niya, ngunit sa mga araw na yon hindi pa rin gising si Andre. 2 linggo na ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Alam niyang malakas at matapang ito. Marami na rin sila na pagdaanan, kaya maghihintay siya. 2 kabaong? Tanong ni Cloud. Oo, ililibing ko sila ng buhay. Tumawa si Cloud habang pinagmamasa ng 2 kabaong. Talagang matutuwa sila. Hindi na nila kailangang gumastos. Ngumisi si Claudette at sumakay sa kotse. Sunod niyang pinuntahan ang kasino kung saan madalas ang 2 matanda. Gusto niya na ito matapos. Ngunit alam niya nakatunog ang mga ito kaya doble ang pag-iingat ng 2 matanda. Tinignan niya ang upuan at wala doon ang matanda. Put the bomb here, Cloud. Saad ni Claudette. Yes, senyorita. I'll make sure na dito sila pupunta. Huminga ng malalim si Claudette at tinignan ng larawan ng kanyang kapatid. Nagtiwala sila noon sa 2 matanda dahil sa negosyo at nagtraidor ang mga ito at pinagtulungan ng kanyang kapatid. Sa tuwing maaalala niya ang nangyari kay Iris, ang paghingi ng tulong nito, ang pagsigaw sa kanilang pangalan, ang paghihirap sa kamay ng mga hayop na yon. At ang huling pagkikita nila, nagdudulot yun ng kilabot sa kanya. Naaalala niya ang pambababoy, mga demonyong ngisi, at pagpapasapasahan ng mga ito sa kanyang kapatid. Lahat ng yun, dinadala ni Claudette kahit saan siya magpunta. Lahat ng yun, ipaparanas niya sa 2 matanda. Senyorita. Pukaw ni Cloud. Napakurap siya. Bakit? Andre is looking for you. Gulat siya nang marinig yun.
Nagmadali siya at walang sabi-sabing umalis. Pinaharurot niya ang kotse hanggang makarating ng ospital. Nakita niya ang ilang mga kalalakihang nakatingin, na sa tingin niya ay kaibigan ni Andre. Pinagmamasdan siya ng mga ito. Claudette, tama? Tanong ni Thomas at ngumiti. Nasa loob siya at hinihintay ka. Napatango siya at ngumiti rin pabalik dito. Salamat. Dahan-dahan siyang pumasok at katatapos ng tignan ng nurse ang binata. Dumapo ang mga mata nito sa kanya at napasinghap siya nang makita ang maamo nitong mga mata. Na-miss niya si Andre, ngunit alam niya hindi pa ito maayos, kaya naging dahan-dahan ang paglapit niya. Baby. Nakangiting saad ni Andre. How are you feeling? Tanong ni Claudette at hinawakan ang kamay ng lalaki. I'm fine. San ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Maging si Daddy hindi alam kung nasan ka. Napalunok si Claudette at hinaplos ang pisngi ni Andre. May inasikaso lang ako at nang nalaman kong gising ka na nagmadali akong pumunta dito. Tumawa si Andre ngunit napalitan niya ng pag-aalala. Are you okay? Naikwento sa akin ni Thomas na halos dito ka na raw natutulog. I'm sorry, baby. Huminga siya ng malalim at pinakatitigan ng binata. Ngayong alam niyang may galit din ito sa dalawang matanda. Sigurado siyang alam nito ang pagkatao niya. Baka ayaw lang nito pag-usapan yun dahil naghihintay ito sa kanya. Do you know Mr. Wong? Natigilan si Andre, ngunit bumuntong hininga. Yes, you know him too? Yes, hinahanap ko siya sa mga nakalipas na taon. May kasalanan siya sa'yo? Sinusubukan ni Claudette na maging kalmado. Siya ang nag-utos sa mga tao niya na sundan tayo sa hotel. Ikaw din ang sniper na nakita ko nun. Nagtagis ang panga ni Andre. At sa huli, bumuntong hininga ito at nag-iwas ng tingin. Sinubukan kong patayin siya. Hindi ko na mahihintay ang tatay ko na gawin yan. Pakaramdam ko habang tumatagal. Mas lalong dadami ang kababaihan na paglalaroan nila. I don't want that. Napatango naman ang dalaga dahil doon. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki. Kailangan niya ito matapos sa lalong madaling panahon. Ipaghihiganti niya ang kapatid at ang ina ni Andre. Everything is ready, senyorita. Nasa kasino ang dalawa sa VIP room. Bantay sarado ang kwarto ngunit magagawan mo naman ang paraan. Suot ang itim na pants, itim na hoodie at ang tela na madalas niyang suot. Lumabas siya ng kotse. Gabing-gabi na. Dinig na dinig niya ang ingay mula sa malaking kasino. At sigurado siyang bukas na ang bar sa tabi nito. Sa likod sila dumaan. Gusto niyang tahimik ang gabing ito para sa dalawa. Nasa iba't ibang bahagi ng kasino ang mga tauhan natin. Sumunod si Cloud habang hawak ang Swiss knife. Magkita tayo sa VIP room. Kailangan muna nating linisin ang mga kalat. Nakangising sabi ni Claudette habang hawak ang silencer gun. Ngumisi rin si Cloud. See you there, senyorita. Nagsimula silang linisin ang buong hallway. Tinapik niya ang isang lalaki at hindi hinintay pa na magsalita ito. Agad niya itong binaril sa leeg. Itinabi niya sa isang tabihan na kabulagtana para hindi mapansin ng kung sino man. Paulit-ulit na gano'n ang ginawa nila. Hanggang sa makarating sila sa dulo ng hallway. This is their room. Imporma ni Cloud. Hintayin mo ako dyan. Ako ang papasok. Tumango ang lalaki. Sure, senyorita. Huminga muna siya ng malalim at binuksan ang pinto. Tama nga siya. Nandoon ang dalawa at abala sa kanika nilang mga babae. Kalmado siyang tumayo doon at pinanood ang mga natatarantang babae sa pagdating niya. Bumunot ng baril si Mr. Wong, ngunit naunahan niya ito. Tumama ang bala sa palad ng matanda, dahilan para mapahiyaw ito. Sino ka? Tanong ni Mr. Tolentino. Tinanggal niya ang tela at ngumiti. The one and only Claudette Buenaflor. Buenaflor. Bulelas ni Mr. Tolentino at nanlaki ang mga mata nito. Ikaw? Nanatili lang ang lamig sa mga mata niya. Naalala niyo ba yung kapatid ko, si Iris? Nandun kayong dalawa sa party na yun kung saan kinuha niyo siya sa amin. At iniuwi na bangkay na. Ngayon wala na siya.
na kaya niyo pa magpakita sa akin na parang wala nangyari? Na para bang laruan ng kapatid ko? Na hindi mapakinabangan. Kaya wala nang silbi. Basta niyo nalang tinapot? Binaril ni Claudette ang furniture malapit sa gilid ni Mr. Tolentino. Nadaplisan ng pisngi nito ng bubog. Galit na galit siya habang nakatingin sa mga ito. Ibig mo sabihin, Tolentino, ang babaeng ito ay anak ng mga Buenaflor. Siya rin ang nag-aasikaso ng negosyo nila dito sa Pilipinas. Tumawa si Wong at napamura sa hapdi ng palad dahilan para mapailing ito. Huwag kang mag-alala at nag-enjoy kami kay Iris. Kay gandang dalaga. Binaril niya ang pagkalalaki nito dahilan upang mapasigaw ang matanda. Naalarma si Tolentino at bumunot ng baril. Ngunit mabilis na sinipa yun ni Claudette at pinutukan ang tiyan nito. Pareho na silang hinihingal na nakatingin sa kanya, ngunit tila pula na ang nakikita ni Claudette. Ngunit gusto niya munang pahirapan ang mga ito. Walang hiya ka! Sigaw ni Tolentino. Oo, walang hiya talaga ako, Tolentino. Alam mo ba matagal ko hinintay ang pagkakataon na to? Alam mo ba kung ilang taon ako nagtiis na hindi pakilusin ng mga tao ko para hanapin kayo? Sigaw ni Claudette habang nakangisi. Gusto ko kayong pahirapan kagaya ng pagpapahirap mo sa kapatid ko. Gusto ko kayong pahirapan para maranasan yung pambababoy niyo sa kapatid ko. Tumigil ka na, Buenaflor! Nakipagpalitan siya ng suntok at sipas sa matandang lalaki. At nang maabot niya ang pisngi nito, pinadaanan niya yun ng kutsilyo. Sinipa niya ang sikmura nito, kaya napasigaw ang matanda. Mabilis niyang dinamba ang ulo ni Wong, na tumayo pa talaga kahit masakit na ang pag-aari nito. Wrong move. Ngumisi si Claudette at binaril sa ulo si Mr. Wong. Buenaflor! Mariing sabi ni Tolentino. Ngunit bago niya pababaril ang matanda, bumukas ang pinto at malakas na suntok sa panga ang natamo ng matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Andre, na galit na nakatingin kay Tolentino. That's for my mother. Andre! Bulalas niya. Pinanood niya ang binata na suntok-suntokin si Tolentino at nang makontento ito, napatingin ito sa kanya. Galit ang mga mata nito, agad hinawakan ang kamay niyang may baril. Hayaan mo kung kunin ang hustisya sa tarantadong ito. Ayoko marumihan ang kamay mo, Claudette. Let me take care of them. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong niya sa lalaki. Sinabi ng daddy mo sa akin at nag-aalala siya na baka kung ano magawa mo. Funny, right? Nakausap ko ang ama mo at hindi man lang kami nagpakilala sa isa't isa. Tumawa pa ang lalaki at hinaplos ang pisngi niya. Dapat sinabi mo sa akin. Umiling si Claudette. Ayoko mapahama ka ng dahil sa akin. Negosyante ako, Claudette. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako magaling sa ganito. Pulis ang tatay ko. Hayaan mo sila mag-asikaso ng kalat na ito. Nilingon ng binata ang matanda. Nag-iisa na lang ang buhay. Si Tolentino na lang. Sisiguraduhin kung makukulong ka. Samantala lumabas silang dalawa. Hindi makapaniwala si Claudette na natapos na ang misyon niya. Natapos na ang gagawin niya sa Pilipinas. Niyakap niya ang binata na kinakausap si Cloud na tumango at bumalik sa loob. Andre. Malambing na tawag ni Claudette at napapikit na makaramdam ng hilo. It's already done, baby. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng kung ano-ano. Nabigyan na natin ng hustisya ang kapatid mo at ang mami ko. Ngumiti si Claudette at napatango. Huli na rin naman to, Andre. Dapat lang. Dahil itatali na kita sa akin, Claudette. Mahina ang bulong ni Andre. Nangilabot ang dalaga, ngunit agad din siyang napapikit nang makaramdam na ibang klaseng hilo. At bigla na lang nandilim ang kanyang paningin. At ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Andre. Napangiti si Claudette nang malamang nagdadalang tao nga siya. Hindi niya yun napansin. At guilty siya dahil nitong mga nakaraang araw, puro mapanganib na misyon ang ginagawa niya. Huminga siya ng malalim dahil ilang araw siyang nanatili sa ospital bago siya makauwi sa bahay niya. Senyorita, nandito ang mga magulang mo. Ganon din ang pamilya ni Andre, nandito na rin.
Kabado si Claudette dahil kagaya ng sabi ni Andre, mamamanhikad na raw ito kasama ang mga magulang. Hindi pa man siya makaget over sa nangyari. Nawala na rin ang bigat ang kanyang dibdib. Nawala na rin ang kanyang pag-aalala. Na tila lahat ng nakadagan sa puso niya, nawala na parang bula. Dad, tawag ni Claudette. Princess. Tumango ang matandang lalaki. Mami, akala ko hindi ka uuwi. I just want to see you, anak. Siyempre, ikakasal ka. Sa kanyang mga magulang, purong Pilipina ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman, half Italiano. Ngunit sa tagal nila magkasama, naging magaling na rin sa pananagalog ang kanyang mga magulang. Napatingin si Claudette kay Andre. At nakita niyang kasama nito ang dalawang kapatid maging ang ama nito. So, Andre Torrealba, what can you offer to my daughter? Saad ng ina ni Claudette. Mommy? Saway niya dito. Ngumiti lang si Andre at pinakatitigan ng dalaga. Poprotektahan ko. Si Claudette, ma'am. Bubusugin ko siya ng pagmamahal. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Lahat-lahat ibibigay ko. You accept her? Tanong naman ng kanyang ama. Everything about her, sir. I accepted her wholeheartedly. Gusto ko pong makasama si Claudette sa hinaharap at nangako ako sa inyong aalagaan ko siya. You will marry her because of the baby? Kabado na patingin si Claudette sa kanyang ama. Lalo na nang makita ang malamig nitong tingin sa binata. Huminga ng malalim si Claudette. Tinignan niya si Andre na nakipagtagisan ng titig sa kanyang ama. No, sir. I'm in love with Claudette. Mas lalo ko siyang minamahal. Habang tumatagal. At ngayon nalaman ko may anak na kaming dalawa. I love her so much more. No words can explain how much I want to be her husband. Napatango naman ang ama ni Claudette at hindi na nagsalita pa. Naging magaan ang dinner nila dahil negosyo naman ang pinag-uusapan. Pansin na pansin niya ang paninitig sa kanya ni Andre, kaya malambing siyang ngumiti. At tumayo, nagpaalam sa kanya mga magulang. Ganon din ang ginawa ni Andre. Sabay silang lumabas. Ang tapang mo kanina ah. Mukha lang ako matapang. Pero nakakatakot ang daddy mo. Parang anytime bubunot siya ng baril. Natatawang sabi ni Andre at hinawakan ng bewang ni Claudette. Ang saya ko, Andre. Akala ko talaga wala ng pag-asa pa na maramdaman ko yung pagmamahal nila para sa akin. I know Iris is very happy. Isa to sa mga pangarap namin noon. Magkaroon ng asawa at bumuo ng pamilya. Sumandal si Claudette sa dibdib ni Andre. Lahat gagawin ko para sa pamilya nating dalawa. Ni hindi na ako makapaghintay na makasama ka at ang anak natin. Hinaplos nito ang tiyan ng babae. Lumambot lalo ang puso ni Claudette. Dahil ito rin ang gusto niya. At ngayon nandiyan na si Andre. Hindi na siya makapaghintay. Humarap siya dito at ngumiti. Nagkatinginan silang dalawa at napatingin sa singsing na hindi niya man lang naramdaman na sinuot sa kanya. Oh my God! Nalalaki ang mata ni Claudette. I want to surprise you. Pero hindi na ako makapaghintay kaya sinuot ko na. Nakakainis ka naman eh. Tignan mo naman yung itsura ko. Baby, you're beautiful. Sobrang ganda mo sa paningin ko. Kaya nga nung una tayo magkita, nilapitan kita agad, di ba? Kasi baka agawin ka pa na iba sa akin. Possessive. Yes, love. I'm very possessive. Hindi ka pwedeng hawakan ng kahit sinong lalaki maliban kay Cloud. Siya lang ang pinapayagan ko. Hindi ka pwedeng kumausap ng lalaki maliban sa akin, kay Cloud, kay Daddy at sa Daddy mo. Kaya yes, I'm very possessive when it comes to you. At ngayon ay kakasal na tayo, syempre dapat lang nasa tabi kita. Tuwang-tuwa si Claudette at ang puso niya punong-puno ng pagmamahal. Niyakap niya si Andre. Napatingin sandali kay Cloud na lumabas at may kausap ito sa cellphone. Nagtaas siya ng kilay nang marinig ang malambing na boses ng kanyang butler. Kaya nagkatinginan sila ni Andre. Yes, mi amor. Papunta na ako, yes. I miss you too. Okay, magdadala ako. Senyorita. Tumawa si Claudette at nanliit ang mga matang nakatingin sa butler. Babae? Yan ba yung kandong mo sa bar? Namula ang pisngi ni Cloud.
Senyorita, that's... Hindi nito mahanap ang tamang salita. It's also time for you to find a girl. It's okay, Cloud. I won't mind. Napailing naman si Cloud pero may ngiti sa labi. But I will still your butler. Kahit may asawa ka na at may babae ako nagugustuhan, hindi pa rin kita iiwan. Napangiti si Claudette at niyakap ang matalik na kaibigan. Tinignan niya si Cloud at napatingin silang pareho sa cellphone, dahilan para mapamura ito, at dali-daling tumakbo papunta sa kotse na nasa garahe. Napailing na lang si Claudette at Andre. For sure, uuwi yan dito na may asawa na. Napangisi si Andre sa sinabi ni Claudette. Anyway, gusto mo ba sa kondo ko? You know, sexy time. Tumawa si Claudette at hinalikan ng labi ng binata. I miss making love with you. Kinagat ni Andre ang labi at nagmamadali na agad itong pinatunog ang kotse. Natawa si Claudette at napailing na lang. Damn that possessive billionaire. Makalipas ang ilang taon, Mommy! Si Kuya Andres! Isang nakakabinging sigaw ang narinig ni Claudette habang nagbabasa siya ng mga papel tungkol sa negosyo ng asawa. Nilingon niya ang kambal na ngayon tumatakbo sa living room habang hawak ang laruang baril. Tumawa ng malakas si Andres. Come on, Isabella. Tumawa si Andre. Wala itong tubig oh. Look! Iniangat nito ang laruan. Talaga? Lumambot ang mga mata ni Isabella at naglakad papunta sa kapatid. Napatingin naman si Claudette kay Andre at napailing. Tingin ako, kuya! Halatang nagpipigil ng tawa si Andres. At na makalapit sa kapatid, binaril nito ang tubig sa pisngi ni Isabella. Kasunod na yung pag-iyak ng bunsong kapatid. Oh, sorry na. You're sorry? Di mo na ako aawayin? Yes, Isabella, sorry na. Di ka na aawayin ni kuya. Ikukuha kita ng cookies. Saad ni Andres at hinalikan pa ang noo ng kapatid. Tumigil sa paglalakad si Claudette at napangiti na lang sa nakita. Ilang taon na ba ang lumipas? Napakarami na nangyari sa kanila. Napakarami na rin nilang pinagdaanan. Kaya naman lahat ng ito para sa kanya worth it. Nang ikasal sila ni Andre, halos libutin nila ang buong mundo para sa kanilang honeymoon. At doon nabuo ang kambal. Nakwento niya rin sa asawa ang lahat. Kaya naman wala na siyang sikretong itatago dahil yun ang pangako nila sa isa't isa. What are you doing? Tanong ni Claudette at kunwaring walang alam. Oh, ba't umiiyak ka, Isabella? Si kuya po kasi, mommy. But okay na, I forgive him na po. Binigyan niya ako cookies kaya bati na kami. Talaga? Ano bang ginawa mo, Andres? I'm innocent, mommy. Tumakbo ang panganay at yumakap sa bewang niya. Tapos ka na po sa work? Yes. Narinig ko lang kayong dalawa kaya bumaba ako dito. Ilang taon ang nakalipas magmula nang tumira sila sa mansyon. Naging maingay na ulit ang dating tahimik na bahay. Nagdesisyon sila mag-asawa na dito na lang manirahan nang sa ganon, mabuhay pa rin ang alaala ng kanyang kapatid. Nang makuha nila ang hustisya, hindi na nila muling pinag-usapan ang lahat. Araw-araw, masaya ang kanilang bahay. Walang araw na malungkot ito. Dahil na rin sa may ingay at makukulit nilang anak. Nang sumunod na linggo, ilang beses na kinukulit ni Isabella ang kanyang ina na pumunta sa trabaho ng kanyang ama. Pupunta po tayo sa work ni Daddy? Yes, hinihintay ko na lang si Tito Cloud mo. Bibisita po ba sila dito kasama si Summer? Tanong ni Andres. Nangunot ang noo ni Claudette at tumango. Bakit, Andres? Nothing, mommy. Ilang taon din ang nakalipas nang iwan ni Claudette ang delikadong buhay. At nag-focus siya sa kanyang mga anak. Iniwasan niya ang lahat at simula noon, nagkaroon siya ng malayang pag-iisip at ang trabaho na lang ang inaatupag niya. Katulong niya ang kanyang asawa at ngayon, silang dalawa na nakikinabang ng pera ng walang tulong ng kanilang mga magulang. At ngayon masasabi niyang masaya at kontento na siya sa kanyang pamilya. Wow, ang ganda! Namamanghang sabi ni Isabella nang makapasok sila sa lobby ng kumpanya ng ama. This is your daddy's company.
I want to work here, Mommy. Kapag lumaki na ako, sasabihin ko kay Dad, dito ako mag-work. Natawa na lang siya. Paano ba yan mga baby? Bata pa kayo. Kaya nga po pag malaki na kami ni Isabela. Tumawa na lang siya sa kanyang mga 6 na taong gulang na anak. Nang makarating sila sa tamang palapag, lumabas din sila. Agad na nagtaas ng kilay si Claudette nang makita ang isang babae na nakasuot ng pulang dress, halos kita ang cleavage na pumasok sa opisina ng asawa. Hi, Mrs. Torrealba. Nasa meeting pa po si Sir. Sino yung pumasok? Tanong ni Claudette at hinayaan ng mga anak na maglakad-lakad. Si Architect Romana po. Lagi niya po inabang si Sir kasi may tatanong daw po. Papalisin ko po ba? No, hindi na. Hihintay na lang namin dito si Andre. Ilang minuto ang nakalipas. Naabutan niya ang asawa na naglalakad papunta opisina. Abala ito habang nakasunod ang 2 sekretarya sa ibang branch. Dahilan para sumunod siya kasama ang mga anak na tahimik. Pinanood niya ang babae na tumayo at sinalubong ang asawa. Hi, may tatanong sana ako. Pwede mo na may pasabi sa sekretarya ko, Architect. Gusto kasi personal. Bago pa man ilapat ni Romana ang kamay nito sa asawa niya, pumasok ang 2 niyang anak. Nagulat si Andre at mabilis na tumayo at ngumiti sa mga bata. Habang ang architect naman napanganga habang nakatulala sa kanila. Baby, di mo sinabi na. Niyakap siya ni Andre. Pagkatapos tinignan nito si Romana. Hinawakan nito ang bewang niya. Architect Romana, this is my wife, Claudette Torrealba, and mga anak namin. Good afternoon. Malamig na sabi ni Claudette. May asawa ka na? Hindi makapaniwala at tunog dismayado si Miss Romana. Yes, Architect. What? I mean, ang bata mo pa, akala ko bachelor ka pa. Now that you know he's married, makakaalis ka na. Thank you for coming here. Naramdaman niya ang pagkalik ni Andre sa kanyang pisngi. Nagtaas siya ng kilay. Tsaka ito dahan-dahan nag-iwas ng tingin at nagmamadaling umalis. Nakita niya ang babaeng nagmamadali. Tinakot mo. Pang-aasar ni Andre. Kalmado pa ako sa lagay na yon, ha? Napailing-iling si Andre habang tumatawa. Ngunit kalaunan yumakap sa kanya. Pakiramdam ni Claudette na lusaw ang pagsiselos niya. Dahil kahit ilang taon na sila magkasama, hindi niya kailanman naramdaman na nag-iisa siya. Walang araw na hindi pinaramdam sa kanya ni Andre na mahal siya nito at siya lang ang babae sa buhay nito. Kaya nga sila tumagal. Kaya nga sila nagkaroon ng anak dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nandito sila, magkayakap at sabay na pinapanood ang kanilang mga anak. That made Claudette complete. Her husband, Andre Torrealba, and her kids, Andres and Isabela, completed her. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gloria Soleza, Rodavla Horrida, Edna Espinosa, Luz Viminda Malyare, Monina Aviles, Lelani Tagamumila, Michael Cuarto, Janet Caden, Inocencia Folido, Aida Vibar, Imelda Forteza, Merlin, Venza Castromero, Miss Nori at Phoebe Magalon. This is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels. And also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.